Ngayon, pagyupa natin ang tungkol sa apat na prutas na maaaring sirain ang iyong memorya at apat naman na tunay na nakakatulong para protektahan ka laban sa pag-usbong ng demensya. At sinasabi ko ito ng buong katapatan. May isang partikular na prutas na hinihiling ko, pakiusap. Huwag mo nang ipagpatuloy ang regular na pagkain dahil kapag ito ay naging bahagi ng araw-araw na pagkain mo, lalo na pagkatapos ng isang tiyak na edad, pinapabilis nito ang pagbaba ng kakayahang mag-isip nang hindi nagdudulot ng sakit at walang malinaw na babala. Hindi ka nito mararamdaman na masama ngayon. Nagsisimula ito sa maliliit na nakakaligtaang bagay, hirap sa pagtuon, mga pangalan na nawawala sa isip. Habang marami ang iniisip na normal na lamang sa pagtanda, tahimik na sinisira ng prutas na ito ang iyong utak. Ang pinakadelikado, hindi ito kakaiba o mahirap hanapin. Makikita ito sa mga juice, sa mga almusal, at sa mga healthy habits ng milyon-milyong tao sa Brazil. Manatili ka sa akin dahil sa videong ito, malalaman mo ang apat na prutas na sumisira sa memorya at ang apat na nakakatulong protektahan ang utak at panatilihing malinaw ang isip, lalo na pagkatapos ng 50 taon. Para sa mga hindi pa nakikilala sa akin, ako si Dr. Camila Vega. Matagal ko nang sinusubaybayan ang kalagayan ng mga lalaki at babae sa isa sa pinakamahalagang hamon sa buhay, ang pangalagaan ng memorya, malinaw na pag-iisip at pagiging independent. At kung may isang bagay na itinuro sa akin ng karanasan, ito iyon. Ang tamang prutas ay pwede maging parang gamot, pero ang maling prutas ay pwede pabilisin ang pagbaba ng utak. Simple lang ang dahilan. Ang utak na tumatanda ay hindi na gumagana katulad noong ikaw ay 3 anyos. Habang tumatagal, nagbabago ang paraan ng katawan sa pagproseso ng asukal, mas mabilis nag-activate ang inflammation. At dahil dito, ang maliliit na pagkakamali na paulit-ulit araw-araw ay nagdudulot ng malalaking epekto. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 8 prutas sa kabuuan. Apat na dapat mong isama ng may kamalayan sa iyong araw-araw na pagkain at apat na dapat mong seryosong limitahan o iwasan lalo na pagkatapos ng 60 na taon. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong katulad mo na gustong alagaan ang isip ngayon para hindi mawalan bukas. At ngayon sabihin mo sa akin sa comments. Isulat ang isa kung may saysay sa iyo ang mensaheng ito. Kung hindi, isulat ang 0 at ikwento kung anong tema ang gusto mong talakayin ko sa mga susunod na video. Ngayon, simulan natin sa apat na prutas na talagang nagpoprotekta sa iyong utak pagkatapos ng 6 na taon. Una, ang blueberry, ang natural na neuronal shield. Sabihin ko ng diretso dahil mahalaga ito. Kung pagkatapos ng 6 na anyos napapansin mo na hindi na kasing reactive ang isip mo tulad dati, kung nahihirapan kang pagdugtungin ang mga ideya, kung nawawala ang mga pangalan sa isip mo o pumasok ka sa isang kwarto at nakalimot kung bakit ka naroon sa karamihan ng pagkakataon, hindi ito dahil sa kakulangan sa pagsisikap o atensyon. Sa katunayan, purong biology ito at narito ang susi na bihirang ipaliwanag ng iba. Sa edad na ito, ang pinakamalaking kaaway ng utak ay hindi lang ang paglipas ng panahon, kundi isang mas tahimik, tuloy-tuloy at mapanirang bagay. Ang oxidative stress. Ang memorya ay hindi biglang nawawala. Hindi ito naglalaho sa isang gabi. Unti-unti itong nasisira. Araw-araw ang utak mo ay gumagawa ng free radicals bilang normal na bahagi ng operasyon nito. Ang problema ay lumilitaw pagkatapos ng sex na dahil hindi na ganoon kalakas ang depensa. Bumaba ang antioxidant reserve, bumaba ang kakayahan ng cells na mag-repair at bilang resulta, mas exposed ang mga nerve cells. Ang resulta mas maraming inflammation, mas mahinang komunikasyon sa pagitan ng mga neuron at yung frustrasyon na pakiramdam ng malabo ang isip na nagtutulak sa iyo na magduda sa sarili mo. At dito pumapasok ang blueberry bilang napakahalagang prutas. At hindi ito uso o marketing gimmick. Ang blueberry ay literal na isang biological package na gawa
para sa tumatandang utak dahil napaka-rich nito sa anthocyanins. Ang mga substansyang ito ay gumagana sa tatlong importanteng paraan. Una, pinoprotektahan nila ang neurons laban sa oxidative damage. Gumagana sila bilang microscopic shield na pinipigilan ang tahimik na pagkasira na. Sa paglipas ng panahon, nagreresulta sa nakakaligtaang mga bagay, mabagal na pag-iisip at mas mataas na panganib ng cognitive decline. Pangalawa, pinapababa nito ang inflammation sa utak at ito ay kritikal dahil ang chronic inflammation ay hindi lang nagdudulot ng pagkapagod. Pinipigilan din nito ang komunikasyon sa pagitan ng mga neuron. Ang utak ay gumagana sa pamamagitan ng electrical at chemical impulses. At kapag may inflammation, nagiging magulo ang signal, parang radyo na puno ng static. Dito nagmumula ang kalituhan, mental blocks at hirap sa pagtuon. At pangatlo, pinapabuti nito ang synapse o ang paraan kung paano nagkakaugnayan at nakikipag-communicate ang mga neuron sa isa't isa. Ang blueberry ay hindi lang nagpoprotekta, pinapahusay din nito ang function. Para bang nilabricate nito ang neural network? Kapag maayos ang takbo ng network na ito, ramdam mo ito sa araw-araw. Mas mabilis kang nakakaalala, mas madali kang nakahanap ng mga salita, mas malinaw ang pagdedesisyon, at mas nararamdaman mong present ka sa bawat sandali. Naalala ko ng malinaw ang isang pasyente, tatawagin natin siyang Huwawa. 68 na 8 anyos, hindi siya dumating dahil sa pisikal na sakit. Dumating siya dahil sa takot. Takot na mawala ang pakiramdam ng pagiging siya mismo. Sinabi niya sa akin, Doktora, hindi naman sa bobo ako, pero pakiramdam ko parang unti-unti nang nawawala ang aking isip. Isang pagbabago lang ang hiningi ko. Isang kalahating tasa ng blueberry kada araw, 5 beses sa isang linggo. Walang milagrosong bitamina, walang komplikadong recipe, puro konsistensya lang. 3 linggo matapos iyon, bumalik siya na ibang-iba at sinabi sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Doktora, pakiramdam ko muling nakakahinga ang isip ko. Hindi ito magic, ito ay physiology. Ngayon, mahalaga kung paano ito kainin. Maliwanag ang patakaran, kalahating tasa kada araw, mga pit hanggang gramo sariwa o frozen. Walang idinadagdag na asukal. At masam kung may kasamang protein o healthy fats tulad ng natural yogurt, white cheese o pagkatapos ng pagkain. Nakakatulong ito para mas mabagal maabsorb ang asukal mula sa prutas at naiwasan ang glucose spikes. Ang dapat iwasan ay ang industrialized juice, light jams at mga smoothies na puno ng honey, banana at oats na ito protection sa utak para na itong glucose bomb. Isipin mo kung isang maliit na prutas ay kaya maging shield, bawasan ang inflammation at pagandahin ang komunikasyon ng utak. Ang tanong ay hindi kung dapat mo ba itong kainin. Ang totoong tanong ay gaano katagal mo hinahayaan ang iyong memorya na walang proteksyon at mag-ingat dahil ang susunod na prutas ay mas malakas ang epekto. Isang prutas na hindi lang nagpoprotekta sa utak, kundi tumutulong din sa pagpapastabilize ng asukal sa dugo. Pangalawa, ang mansanas, ang tahimik na tagapamahalaan ng utak. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na parang simple lang, pero pagkatapos ng 6 na apo, nagiging napakahalaga. Ang utak na tumatanda, hindi nasisira dahil kulang sa stimuli. Nasisira ito dahil sa sobrang internal imbalance, imbalance sa sugar, imbalance sa inflammation, imbalance sa energy ng cells, at dito pumasok ang isang prutas na maraming tao ay nasesep na hindi mahalaga dahil pangkaraniwan lang ito, hindi exotic, hindi kaagad nakakakuha ng atensyon. Wala ring mga pangakong milagro, pero gumagana ito mismo kung saan pinakakailangan ng mature na utak sa balanseng pang-internal, pagkatapos ng 6 na hindi na ganoon kabilis ang pagproseso ng glucose tulad ng dati. Yung dati sa 4 na anyos, parang nagbibigay lang ng energy. Ngayon ito na ang maaaring magdulot ng mabagal na pag-iisip, iritabilidad ng walang malinaw na dahilan, mga maliliit na nakakalimutang bagay at yung pakiramdam na andyan ka
pero hindi buo ang presensya mo at hindi ito nangyayari ng basta-basta. Bawat bigla ang pagtaas ng sugar ay sumisira sa maliliit na blood vessels kasama na ang mga nasa utak at bawat pagbaba naman ay nagiiwan sa mga neurons na kulang sa fuel na kailangan nila. Ang resulta, hindi sira ang utak, hindi mahusay ang paggana nito, kaya parang hindi stable ang isip. Dito nagiging mahalaga ang mansanas. Ang mansanas ay may kakaibang kombinasyon. Soluble fiber sa anion ng pectin, mga polyphenols na may neuroprotective effect, lalo na ang quercetin at isang moderate glycemic load. Ibig sabihin nito, hindi ito parang bigla ang sugar rush, kundi isang mabagal at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya. Ang PCTIN ay bumubuo ng gel sa bituka na nagpapabagal ng absorption ng glucose. Binabawasan ang sugar spikes, inflammation, at ang stress sa utak. At dito ang mahalaga. Kapag mas stable ang sugar, natural na bumababa rin ang inflammation. Ang quetin naman, isa sa mga pinakapinag-aralang antioxidant para sa kalusugan ng utak ay nagpoprotekta sa mitokondria ng mga neurons. Binabawasan ang low-grade chronic inflammation at pinapataas ang resistance ng utak laban sa aging. Protektadong mitokondria, mas mataas na clarity ng pag-iisip, kaya maraming tao ang nararamdaman na pagod sila sa pag-iisip. Hindi ito tamad lang. Ito ay kakulangan sa cellular energy. Ang mansanas ay hindi nag-stimulate ng utak, sinusustento nito ang utak. Naalala ko si Aling Maria 7 anyos. Wala siyang Alzheimer's or dementensya, pero lagi siyang may mental instability. Isang araw malinaw, ang susunod na araw parang malabo. Inirekomenda ko ang isang maliit na pagbabago. Huwag na siyang uminom ng fruit juice at kumain ng isang buong mansanas na may balat sa pagitan ng umaga o pagkatapos ng lunch. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi niya sa akin ang isang bagay na tunay na nag-iwan ng marka. Doktora, hindi ko na nararamdaman na paakyat pababa ang isip ko. Ito ay regulasyon. Napakahalaga ng tamang paraan ng pagkain. Palaging buong prutas. Huwag sa juice kasama ang balat. Mas mainam kung berde o may matinding pula. Isang mansanas kada araw ay sapat na at mas mabuti pagkatapos ng pagkain o kasama ng protein. Ang mansanas ay hindi nagbibigay ng euphoria. Ginagawa nito ang isang bagay na mas mahalaga pagkatapos ng 6 na. Pinapanatili nito ang stability at ang stability ang pundasyon ng memorya, atensyon at autonomy. Pangatlo, ang pomegranate ang tagaprotekta ng memorya sa pangmatagalan. May isang bagay na bihirang maunawaan tungkol sa pagkawala ng memorya pagkatapos ng 6 na at ang pagkamaling ito ay ganap na nakakaapekto sa paraan ng pag-iwas dito. Madalas ang problema ay hindi nagsisimula sa mga neuron mismo. Nagsisimula ito sa mga blood vessels na nagbibigay sa kanila ng sustansya. At napakahalaga nito dahil pwede kang may malulusog, aktibo at potensyal na neuron. Pero kung hindi sila nakakakuha ng sapat na oxygen, tamang nutrients at malinis na sirkulasyon, humihina pa rin ang memorya. Ang tunay na kaaway dito ay ang silent cerebral vascular damage. Sa paglipas ng panahon, ang mga blood vessels ay nagiging mas rigid, mas inflamed at mas prone sa maliliit na microscopic blockages. Hindi natin pinag-uusapan ang malinaw na heart attack o dramatikong pangyayari. Pinag-uusapan natin ang mga araw-araw na micro-damage na hindi nakikita na unti-unting nagnanakaw sa mental clarity. Ang prosesong ito ay direktang konektado sa madalas na nakakaligtaang bagay, mabagal na pag-iisip at sa tinatawag na vascular cognitive decline. At dito pumapasok ang pomegranate. Ang pomegranate ay kakaiba dahil napakayaman nito sa punicalagins at ellagic acid, mga compounds na direktang kumikilos sa endothelium ng blood vessels. Ang internal layer ng vessels nagreresulta sa mas mababang systemic inflammation, mas kaunting oxidative stress sa utak at mas flexible at functional na vessels habang tumatagal ang panahon. Kapag mas relax at mas maayos ang paggana ng vessels, mas maraming oxygen ang naihahatid at mas maraming oxygen ay nangangahulugang isang napakakongkretong bagay.
mas mahusay na memorya. Ang long-term memory ay hindi lang tungkol sa pagtatago ng impormasyon, kundi sa tamang consolidation nito. At ang prosesong ito ay nangyayari sa mga bahagi ng utak na sobrang sensitibo sa blood flow tulad ng hippocampus. Kapag kulang ang sirkulasyon, ang mga alaala ay hindi maayos mabuo, nagiging magulo o madaling mawala. Pinoprotektahan ng pomegranate ang prosesong ito. Hindi ito nagbibigay ng instant effect. Nagbibigay ito ng cumulative protection kapag regular na ginagamit. Naalala ko ang kaso ni Ginoong Carlos, 74 na anyos na ninigarilyo at may hypertension. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko parang tumatakas ang aking mga alaala. Inirekomenda kong isama ang pomegranate ng regular kasama ang maliliit na adjustments." Pagkalipas ng 2 buwan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na buod ng lahat. Hindi naman mas marami ang naaalala ko, pero hindi na ito tumatakas sa akin. Ito ang protektadong long-term memory. Napakahalaga kung paano ito kainin. Ang ideal ay kalahating sariwang pomegranate o isang maliit na baso ng natural na juice, mga 100 hanggang 150 milliliters. Walang idinagdag na asukal 2 o 3 beses sa isang linggo. Dito hinahanap natin ang sustained protection, hindi ang glucose overload. Isang mahalagang detalye, ang pomegranate ay nakakatulong din sa microbiota ng bituka. At tandaan, malalim ang koneksyon ng bituka at utak. Pang-apat, ang kiwi, ang regulator ng tulog at ng brain cleansing. May isang mahalagang aspeto na kadalasang nakakalimutan ng marami kapag pinag-uusapan ang memorya pagkatapos ng 6 na. Hindi gaanong sapat na kumain ng maayos sa araw kung sa gabi ang utak mo ay hindi nagagawa ang pinakamahalagang trabaho nito, ang maglinis at mag-repair. Ang cognitive decline ay hindi lamang dahil sa ginagawa mo habang gising kundi pati na rin sa mga bagay na hindi nagagawa ng utak mo kapag hindi ka nakakatulog ng maayos. Ang kakulangan sa malalim na tulog ay pwedeng magmukhang densya, kalituhan, mabagal na pag-iisip, madalas na nakakaligtaang bagay at hirap sa konsentrasyon, hindi laging Alzheimer's. Kadalasan, ito ay utak na pagod at hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-reboot. Pagkatapos ng 6 na natural na nagbabago ang tulog, bumababa ang melatonin production, mas mahirap makatulog at nagigising ka ng pagod kahit na maraming oras ang nakalipas sa kama. Sa malalim na tulog, na-activate ang isang mahalagang sistema, ang lymphatic system. Gumagana ito bilang internal cleaning ng utak. Tinatanggal ang metabolic waste, toxins, at harmful proteins. Kabilang ang beta-amyloid, isa sa pinakonektado sa Alzheimer's. Kapag hindi maayos ang tulog, hindi gumagana ang sistem na ito. Nag-iipon ng toxins at sa paglaon, lumalabas ang mental fog, mga nakakaligtaang bagay at pinabilis na aging ng utak. Dito pumapasok ang kiwi bilang tahimik ngunit epektibong kaalyado. Hindi nito pinipilit o pinapasobra ang tulog. Tinutulungan nito na maibalik ang natural na mekanismo ng pagpapahinga. May natural na serotonin ito. Ang neurotransmitter na sa gabi ay nagiging melatonin. Sa pagtanda, nagiging mas mabagal ang prosesong ito at ang kiwi ay tumutulong ng maayos. Mayroon din itong potassium at magnesium, mga mineral na nagpaparelax sa neuromuscular system. Naalala ko si Aling Helena, 71 anyos na dumating sa klinik dahil sa insomnia. Ang pinakakabahala sa kanya ay hindi ang pagod kundi ang kalituhan sa araw. Gumawa kami ng maliit na pagbabago, 1 o 2 kiwi, mga 1 oras bago matulog. Sa loob ng ilang araw, mas madaling nakatulog siya. Pagkalipas ng 2 linggo, mas malinaw ang isip niya sa araw dahil pinayagan niya ang utak na gawin ang alam nitong gawin, maglinis at mag-repair habang natutulog. Napakahalaga rin kung paano kainin 1 o 2 medium kiwi, mga 1 oras bago matulog. Ang kiwi ay hindi nagtatrabaho sa araw. Nagtatrabaho ito habang nagpapahinga ka. At ito ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakamahalagang prutas pagkatapos ng 6 na apo.
dahil ang memorya ay hindi lang napoprotektahan ng kinakain mo, kundi pati ng mga bagay na pinapayagan mong gawin ng utak mo habang natutulog. Ngayon, tulad ng may mga prutas na nakakatulong, mayroon ding iba na tahimik na sumasagasa. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nilang itinuro sa atin ang isang sobrang simpleng ideya. Ang prutas ay laging malusog, walang iba pang konteksto. Pero pagkatapos ng 6 na, hindi na ganoon kasimple ang katawan. Ang ilang prutas, kapag sobra ang pagkain o hindi tama ang timing, ay pwede maging tahimik na sanhi ng inflammation, sugar imbalance, at unti-unting cognitive decline. At ang pinakadelikado dito, hindi mo ito nararamdaman sa ngayon. Hindi masakit at walang malinaw na babala. Unti-unti itong naiipon araw-araw. Una, ang sobrang hinog na saging, ang nakatagong sugar detonator. Maganda ang texture, matamis at kilala bilang nagbibigay ng energy. Pero pagkatapos ng 6 na, ang energy ay pwede maging dahilan ng problema. Bakit? Dahil habang humihinog ang saging, halos lahat ng starch nito ay nagiging simple sugars. Ito ay mabilis pumasok sa dugo na nagdudulot ng malalaking sugar spikes. Bawat spike ng sugar ay nag-a-activate ng inflammatory response at bawat inflammatory response ay direktang nakakaapekto sa mga blood vessels ng utak. Kapag paulit-ulit itong nangyari, nagiging cumulative ang damage. Maraming matatandang tao ang kumakain ng saging araw-araw sa tingin nila ay magaan ito. Pero sa totoo, inilalagay nila ang utak nila sa isang constant metabolic roller coaster. Hindi ibig sabihin na bawal ang saging kundi hindi ito dapat kainin araw-araw, lalo na kung wala pang pagkain sa tiyan at huwag sobrahin ang hinog nito. Pangalawa, ang maliliit na ubas matamis at madaling ma-ovary ang ubas ay mukhang inosente dahil maliit, pero dito nagmumula ang problema. Napakadaling kainin ng sobra nang hindi namamalayan. Isang dakot, magiging 2. Ang dami na iyon ay parang sugar rush na hindi na kayang i-handle ng tumatandang utak. Bukod dito, ang mga modernong ubas ay pinili para maging mas matamis, mas kaunting fiber, at mas mataas ang impact sa glucose. Sa matatandang tao, ang pattern na ito ay konektado sa mas mataas na inflammation, mas mabilis na mental fatigue, at mas mababang cognitive clarity. Kung kakainin man, dapat sa napakaliit na dami, paminsan-minsan lamang at hindi bilang standalone snack. Pangatlo, ang mangga. Sobrang sugar para sa sensitibong utak. Isa ang mangga sa prutas na may pinakamaraming natural sugar at ang matinding tamis nito ay warning sign. Pagkatapos ng 6 na, maraming tao, mas nagiging dessert ito kaysa functional food. Nagdudulot ito ng mabilis na glucose spikes at pwede magdulot ng antok, kalituhan o yung pakiramdam na mabigat ang isip. Marami akong nakita na pasyente na kumakain ng mangga sa tingin nila ay nag-aalaga ng katawan. Pero sa totoo, pinapalakas nila ang parehong mekanismo na sumisira sa utak. Hindi nakikilala ng utak kung natural sugar o concentrated sugar ang kinain basta mataas ang metabolic impact. Kaya hindi para sa regular consumption ng mangga. Pang-apat, ang fruit juices. Ang pinakamalaking panlilinlang pagkatapos ng 6 na. Kung may isang bagay na nire-recommend ko na bawasan, halos lubusan pagkatapos ng 6 na, ito ay fruit juices. Kahit homemade pa, kahit sinasabing walang sugar. Bakit? Dahil sa pag-juice ng prutas, nawawala ang fiber at nai-concentrate ang sugar. Ang natitira ay literal na liquid glucose na diretso sa dugo. Resulta malalaking sugar spikes, generalized inflammation, at sobrang stress para sa utak. Maraming matatanda ang umiinom ng juice sa umaga sa tingin nila ay healthy start ng araw. Pero sa totoo, naghahanda lang sila ng lupa para sa mental fatigue at poor concentration. Ang juice ay hindi prutas. Ito ay sugar na walang preno. Pagkatapos ng 6 na, ang problema ay hindi ang prutas mismo kundi ang dami, ang dalas at ang konteksto ng pagkain nito. Ang maling prutas na pinili
ay pwede sirain ang lahat ng pagsisikap mo para alagaan ang iyong memorya. Ang magandang balita, hindi mo kailangang alisin lahat. Kailangan mo lang maging mas strategic. Kapag bumaba ang sugar spikes, bumababa rin ang inflammation. Kapag bumaba ang inflammation, nakakalaya ang utak. At kapag nakalalaya ang utak, bumabalik ang clarity. Pagkatapos ng maraming taon na nag-aasikaso ng mga tao na 6 na pit at kahit 80 anyos, napunta ako sa isang malinaw na konklusyon. Hindi ang pagtanda ang pinakamalaking hadlang. Ang pinakamalaking hadlang ay ang maliliit na habits na inuulit natin araw-araw nang hindi iniisip. Ang memorya ay hindi biglang nawawala. Unti-unti itong nauubos, tahimik dahil sa mga pagpipiliang mukhang inosente. Ngayon, natutunan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito tungkol sa pagkain ng marami. Hindi tungkol sa paghahanap ng milagrosong solusyon at hindi tungkol sa pamumuhay sa takot. Ito ay tungkol sa pag-intindi kung paano gumagana ang iyong katawan sa yugtong ito. Nakita mo na may mga prutas na aktibong nagpoprotekta sa utak mo. Ang blueberry, mansanas, pomegranate at kiwi ay narito dahil gumagana sila kapag ginamit ng tama. At naintindihan mo rin na may mga prutas na kapag kinain ng walang kontrol, pwede magdulot ng kabaligtaran. Ang sobrang hinog na saging, ang labis na ubas, ang madalas na pagkain ng mangga o ang mga juice ay pwede mag-destabilize ng sugar, mag-inflate ng utak, at nakawin ang clarity ng hindi mo namamalayan. Gusto kong sabihin sa iyo ng buong katapatan, hindi ka pa broken, hindi pa huli ang lahat. Ang katawan mo ay nakikinig pa rin at ang utak mo ay tumutugon pa rin. Nakita ko ang mga tao na pinalitan ang juice ng isang buong prutas at hindi na nila nararamdaman ang morning fog. Nakita ko rin ang mga nagdagdag ng blueberries at napansin na mas madali na silang makapag-concentrate. Nakita ko ang mga pasyente na napabuti ang tulog sa pamamagitan ng simpleng nightly ritual. Hindi ito mga milagro. Ito ay biology na gumagana kapag nirerespeto. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng perfect o baguhin lahat ngayon. Pumili ka lang ng isang bagay mula sa natutunan mo dito at magsimula doon. Panatilihin ang habit na iyon. Ulitin, ganito nabubuo ang tunay na kalusugan pagkatapos ng 6 na apo, hindi sa extremes kundi sa consistency. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Dito nagbabahagi kami ng content para sa mga taong tulad mo na gustong tumanda ng may dignidad, clarity at autonomy. Kung may mga tanong ka o gusto mo akong talakayin ng isang particular na tema, iwan mo sa comments. At kung may kilala kang pwede ring makinabang sa mensaheng ito, i-share mo. Ako si Dr. Camila Vega at gusto kong tandaan mo ito. Hindi ka masyadong matanda para muling maramdaman ang clarity. Hindi ka pa masyadong malayo para maibalik ang iyong mental clarity, memorya at kumpiyansa. Nagsisimula ito sa isang conscious na desisyon. Nakikinig ang utak mo at kapag ginawa mo ng tama, palaging tumutugon ito,